Okay 'no, bale kahapon is, natapos na tayo sa mga lessons natin sa particle pero sunod-sunod meron pa din yung tayong topic about diyan 'no. Marami pa yung particle sa pag-aaralan natin then pero this time, like sabi ko nga sa inyo ito yung pangalawang topic natin about po sa, conjugations. Kasi yung unang conjugations natin na polite po is yung mass form nga pa na tinatawag natin. Then this time naman po magagamit na natin yung, mga verbs po natin 'no, or groupings ng verb then yun yung gagawin natin pinaka-base. Then 'pag na-determine natin kung ano yung groupings ng verb saka pa lang tayo makakapag-ano po ng conjugations 'no. Okay. Okay, open po natin yung files natin 'no. Okay, like I said nga po kahapon 'no, medyo nagkaroon naman kayo ng konting idea about po dito sa groupings ng verb po 'no, or sa Jisoo K na po na tinatawag then explain ko na lang po ulit. Okay 'no, ano nga ba 'to? Ano nga ba 'tong topic na 'to na tinatawag nating Jisoo K or, conjugation about po sa verb 'no, or form of verbs. Marami siyang tawag, pero either dun isa lang din naman ang katumbas niyan. Tinatawag siyang Jishuke or sa English natin is dictionary verb. Kasi ba't nga po siya pinangalanan na dictionary verb or, dictionary form ng verb po is kasi po, eto yung ginagamit niya or ginagamit natin 'pag magse-search po tayo sa dictionary 'no. Kaya po siya tinawag na dictionary form 'no. Okay, so say yun lang ba ang gamit niya? Siyempre hindi. Like I said po kahapon 'no, ang katumbas po nito sa polite form natin is yung mas na positive po. Then eto pong Jisoo form is kabilang siya po sa mga plain form. Bale may dalawang division po tayo na tinatawag 'no, dictionary form polite form saka plain form. Isa 'yon sa mga division ng ano natin ng mga form of verbs natin or form of conjugations of verbs 'no. Pero eto explain ko muna 'to, yung topic natin today kahapon may konting briefing naman tayo about po dito 'no. Okay, ang pinakaunang step natin diyan siyempre 'no, once na meron tayong verb, then ide-determine natin kung anong group ng verb 'yan bago natin i-conjugate into group 1, group 2, or group 3 kung saan siya kabilang po 'no. Okay then, this time po, lagay muna natin diyan sa conjugations na part natin ng notebook natin is Jishuke Dictionary Form of Verbs. Jishuke, bale meron na tayong mass form diyan na sinulat Then this time naman po, dictionary form naman po ang gagawin natin. Okay, madali lang din naman siya 'pag sinulat natin 'no. Okay, ano nga ba yung Jishuke na tinatawag or dictionary form 'no? Okay, like I said po 'no, ginagamit 'to 'no, ayun 'no, verbs are given in this form in the dictionary, yan. Once na magse-search tayo sa dictionary, like I said po kahapon, eto po yung gagamitin natin, hindi po yung mass form, 'no. Okay, so ano po ba yan? Okay, ano pa yung gamit yan? Okay, or paano natin mako-conjugate yan or paano natin magagawa yung conjugations na yan? Madali lang po. Ang gagawin lang natin 'no, ko-conjugate natin by omitting mass. Omit lang natin yung mass, then anong matitira diyan? Yung verb stem na tinatawag natin. Then yung sa last niya, dahil group 1 ang pinag-uusapan natin, I sounds 'no, yung last niya. Then yung I sound sa dulo, ito-turn natin into U sounds 'no. Okay 'no, gano'n lang po siya 'no. Okay, anong basa po dito? Okay, basahin nga po natin. Go ahead po, kahit sabay-sabay po tayo. Una natin, go ahead po. Araymas. Araymas. Okay, Aray. then Araw. Araw. Tachimas. Tachi. Tatsu. Kairimas. Kairei. Kairu. Asubimas. Asubi. Asubu. Yumimas. Yumi. Yomi, Yumu. Yomu. Yomu. Shinimas. Shine. Shinu. Shini po. Shini. Shinu. Ikimas.
Ike. Iki. Iku. Iki. Iki. Iki po. Iki dan iku. Iki. Iku. Oyogimasu. Oyogi. Oyogu. Oyogu. Hanashimasu. Hanashi. Hanasu. Okay, no? Thank you po, no? Okay, mapapansin natin doon, no? Madali lang ang ginawa natin dyan, no? Bali, basta ma-determine na natin na group 1 siya, then madali na natin. Ang gagawin lang natin is, ang isulat natin dyan, no? Ang sisulat natin dito sa conjugation natin ng jisho form or tinatawag natin na U-verbs, no? Ito lang susulat natin dyan kung paano tayo makagawa. Omit mas, okay, omit the mas, and then change the I sounds to U sounds. Kahit ito lang isulat natin, lagyan natin group 1, then omit the mas, and then change the I sounds to U sound. Okay, yun lang po isulat natin para makuha natin yung ma-conjugate natin into dictionary form. Okay. Then yun nga, nabasa nyo naman to, no? Then makikita nyo naman, papansin nyo, para makuha natin, sabi nga ng libro, so omit na natin itong mga mas na to, then yung verb stem po ang matitira, no? Then after that, nakuha na natin yung verb stem, like araimas, no? Nakuha natin yung aray. Then yung pinakalas niya, yung I, is turn natin into U sounds. Kaya yung I naging U. Okay, yung chi naging tsu. Yung ri naging ru. Okay, yung bi naging bu. Yung mi naging mu. Okay, yung ni naging nu. Okay, then yung ki naging ku. Then yung gi naging gu. Then yung shi naging su. Okay, ganun lang siya, no? Okay, sulat po natin to. Para group 1, then lagyan mo natin sa taas dictionary form, then group 1, omit the mas, and then get the verb stem, then change I sounds to U sounds. Yun lang po ilagay natin, no? Nakuha po yun. Okay, bigyan ko po ito, isang minuto. Bago tayo mag-proceed sa group 2. Pero like I said po, no, once na may verb tayo na hindi natin alam kung anong group yon, syempre, i-determine muna natin siya, yung pinaka-step natin, kung anong group ng verb siya. Then after that, syempre, yun nga, pag na-determine na natin kung anong group siya, group 1, group 2, or group 3, saka lang tayo makakapag-conjugate po, no? Okay na po ba? Nasulat na po? Okay, no? Okay, proceed tayo. Ayun lang sulat nyo, no? Omit the mas, get the verb stem, change the I sounds into U sounds. Okay, no? Okay, since group 2 naman tayo, no? Okay, madami-dami ito since group 2. Pero pinakamadali usually, no? Once na nagko-conjugate tayo ng mga topic natin or mga verbs natin, no? Ang pinakamadaling i-conjugate dyan, kunyari, kahit anong conjugation, top form, ito, dictionary form, kahit anong conjugation, usually yung group 2 saka yung group 3 natin, yan yung mga pinakamadaling i-conjugate. Yung sa group 3, group 1 kasi medyo complicated siya, masyado siyang madaming i-conjugate, no? Like kunyari, ayan, kabisaduhin mo yung ichiri, bimini, then kigishi. Then syempre, bawat 3, bawat isa-isa is iba-ibang conjugation ng gagawin mo. Unlike dito sa group 2, no? Since paano nga ba yung group 2 natin? Okay, yung group 2 natin, no, or root verbs, no? Ito yung root verbs nga gagawin natin, are conjugated by omitting the mas and then adding ru. Di ba ganun lang kadali to the verb? Omit mo lang yung mas, then palta mo lang siya ng ru. Kaya ang mangyayari dyan, basahin po natin. Oshaimasu. Okay. Oshairu. Sabay-sabay po tayo. Go ahead po. Sutemasu. Okay. Suteru. Yuguremasu. Okay. Yugureru. Okay. Tabemasu. Taberu. Okay. Shimimasu. Shimeru. Kasanemasu. Kasaneru.
Tasukimasu. Tasuke. Tasukeru. Nagemasu. Nageru. Misemasu. Miseru. Imasu. Iru. Orachimasu. Ocheru. Orimasu. Ori. Okay. Horiru. Karin. Karimasu. Karin. Kariru. Tarimasu. Tari. Tariru. Obimasu. Abimas. Aberu. Abiru. Mimasu. Meru. Miru. Ikimasu. Ikiru. Okimasu. Okiru. Kimasu. Kiru. Kiru. Dekimasu. Dekeru. Dekiru. Sugimasu. Sugiru. Shinjimasu. Shinjiru. Tojimasu. Tojiru. Okay, alam niyo na pangalan ng ng Combat Shinjuro? Ba't pangalan ng skill is Shinjuro? Alam niyo na kung bakit? Hindi pa. Bakit po? Hindi niya alam Hindi pa kasi. verb na Shinjiro. Yung Shinjiro kasi na verb natin, ang meaning niyan, any idea? Meron ba? Ang meaning po ng ng Shinjiro is maniwala. Ano ba tawag doon? Ano ba sa English maniwala? Ano ba sa English? Ewan ko ba't ito yung pangalan nila, hindi ko din alam kung bakit eh. Ano ba sa sa English yung Shinjiro? Believe. Ayun yung to believe, maniwala. To Yan. believe. Okay. Yun yun yung ewan ko, hindi ko din alam kung ba't gano'n ang pinangalan ni Sir Orlando. Okay, no? Okay, baka nalilito kayo kasi yung dito yung sa right side natin, mga I sounds, no? Ba't I sounds to? Ba't napasama dito? Di ba yung I sounds natin group 1? Ano tong mga to, tong 15 na to? Any idea? Special. Yes po, yung mga special na kabisaduhin natin. Mga I sounds, pero group 1 siya, no? Ay, group 2 pala, sorry. Then yun nga, madali lang yung group 2 natin, no? Tandaan, sulat natin, umitmas, then adru. Okay, yun lang sulat natin, okay na. Lagyan nyo group 2, umitmas, and then adru. Yun lang po siya, no? Okay, bigyan ko kayong time konti. Sensei, itong nasa Alin right po? side na special, ito lang to. Yes, 15 lang yan, ma'am. 15, I think 15 lahat yan, ma'am. Okay pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. May kulang ata Alam ko 15 to Pero yan, ito kabisaduhin lang naman kasi talaga. Pero pag nasanay ka na, no, kahit I sound siya, tatatak na sa isip mo kung sa ginamit mo tong mga verb na to, no? Parang kunyari, na-conjugate mo siya sa group 1. Kunyari, ochimas. Naging ochiru, di ba? Kung totoo lang. Then, may otsu ba? May otsu ba na verb? Mapapaisip ka na ganon. Usually ganon, no? Nangyayari sa akin na pagka madami na akong conjugation na alam, syempre umabot na ako ng medyo okay na level lang ni Honggu Then, syempre, kabisado ko na. Kabisado ko na to, syempre. Then, ganun niya, ang nangyayari sa akin, to the point na minsan na
ewan ko, naghahalo-halo na siguro sa isip. Ang nangyayari dito, ang ginagawa ko is, pinapaulit-ulit ko, kunyari sa dictionary verb, otsu-otsu. May ganun ba? Otsu-otsu. Then pagka ano siya, yung parang, ano ba to, parang unusual na parang wala namang ganon. Matik yun, mali yung conjugations ko. Then hinahanap ko yung saang conjugation siya na tanda ko. Kung sa top form ba, dictionary form, mga ganun po, no? Okay. Okay yun? Nasulat po natin, yung sa group 2 po. Yes, Sensei. Okay, no? Ito sa group 3, medyo madali lang din sa group 3 natin, no? Okay, ganun ulit ang process natin. Determine natin kung group 3 ba siya ulit. Then yun nga, yung group 3 natin, yan yung mga irregular verbs nga po na tinatawag natin. In-explain natin yung kahapon ulit, no? Yan yung mga noun na turn into verbs, no? Yung mga irregular verbs na tinatawag natin. By adding shimas, no? Okay, anong gagawin natin dyan, Sensei? Madali lang po yan. Umit na natin yung shimas, paltan na lang natin ng suru para wala nang Okay, okay. Okay na, ganun lang po siya, no? Bali, ganun na lang gawin natin. Umit na natin ng direct yung shimas, then paltan na lang natin ng suru. Ano? Which the affix shimas simply change into suru. Ganun lang po siya. Then, ito yung isang special niya, yung kimas na to come. Ang mangyayari dyan, co-conjugate natin into kuru. Ganun lang po siya, no? Okay, basahin niya po ulit natin. Benkyo shimasu. Benkyo-shimasu. Benkyo suru. Shigoto shimasu. Shigoto suru. Arobaito shimasu. Arobaito suru. Kyokei shimasu. QK. Kyokei. QK. Kyukei suru. Kaigi shimasu. Kaigi suru. Ryori suru. Ryori shimasu. Sentaku shimasu. Nagkabaliktad mo. Sentaku suru. Bate. Batei. No, pati. Batei shimasu. Pongpong po yan. Ay! Pongpong. Okay. Party po yan. Patei shimasu. Okay Pati. po. Patei suru. Pati. Kimasu. Ay po Turu. to ha. Ay po. Turu. Kaya magiging pati. Opo. Pati. Pati po siya. Patei shimasu. Pati. Pati ma'am. Pati. 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 Shimasu. Yun po pati, no? Okay, yan yung ano natin. Ito may isang special lang siya. Madali lang, like I said po, no? Ang gawin lang natin, ayan yung shimas. Okay, change into suru. Yan na lang sulatan. Then lagyan natin dyan, group 3 po, no? Okay. Okay po, yung tatlo. Ngayon, ang gawin niyo po is, magbigay po kayo sa akin ng anything na verb po. Then, kayo na mag-determine kung anong groupings yan. Then, i-conjugate nyo by group sila kung ano man ang verb na binigay nyo. Then, kung saan siya nakabibilang, ganun po yung conjugations po na gagawin natin, no? Okay. Kanino ba tayo mag-start? Start tayo kay Sir JP, no? Then, Sir Marvin. Then, sino pa ba to? Okay, kay Ma'am Angel. Ito yung katabi. Yung Angel. Start tayo kay Sir JP, kay Sir Marvin, then kay Ma'am Angel. Okay, yung iba kung gusto din. Si Sir Jose, baka gusto din, no? Gagawin lang natin anything na, no? Kahit wala pa nung sentence yan, walang problema sa akin, no? Verb lang. Ibigay nyo yung verb, then i-conjugate nyo into dictionary form. Then kung may mga question pa, go ahead lang. Go ahead, Sir JP. Sir ako, gambari Oh. mas. Okay. Ano gagawin dyan, sir? Group 1. Okay. Group 1. Okay. Gambari Okay. Omit mas. Then get mas. verb stem. Get verb stem changing I. Gambari. Gambari. Into Ito. U sounds, di ba? Nuisance. Okay. Then, anong kakalabasan niya? Gambari u. No, sir. Yung I sounds nga po, di ba? Then, ito-turn natin into U sound.
Baru? Yes, Gambaru. Huwag tayo magdadagdag. Gambaru. Siyempre, Ayaw nga di pala. ba? Ang linaw naman sir. Masama sabi mo. I sounds nga turning to you sounds hindi naman add Ah, you sounds, di ba? Okay, iba yung ano, papaltan, iba yung idadagdag. Syempre. Baru. Okay, no? Okay, Gambaru. thank you, Sir JP. Thank you. Yes, Ganun sir. lang, Sir JP. Huwag tayo malito. Okay, go ahead po. Sino po gusto? Gawin lang. Okay, sino po gusto? Go ahead lang. Anything na verb po. Kahit ano. Go ahead po. Kahapon medyo may idea na naman kayo about dito eh. Isa to, tong conjugation na to na gamit sa colloquial, no, sa pang-araw-araw. Pagkakausap mo yung mga ano, yung mga katrabaho mo. Imbis kasi na mas form ang gamitin mo, yung mga mas. Positive ba? Present positive na mas hindi mas na. Okay. Yung mas kasi ang katumbas nito sa polite form. Then yun nga, imbis na magma-mass form tayo sa mga kausap natin or sa mga katrabaho natin, kaibigan, ganyan, etong ginagamit dictionary form. Then later matututunan nyo naman yan. Okay. Okay, yung mga tinawag po, go ahead. Sila Sir Jose, si Sir Marvin, si Angel. Anything, kahit anong verb po, go ahead po. Yung iba po, go ahead lang din. Kung gusto po. Go ahead po, Angel. Hairimas po. Okay, hi, Rimas. Enter. Okay. To enter. Then, anong gagawin natin? Anong group siya muna? Group Determine 1. natin. Okay, group 1. Group 1. Hairimas. Hairi. Okay. Hairo. Hairu. Okay, yung rin natin, gagawin nating grupo, no? Okay, Group. tama siya. Okay, thank you, Ma'am Angel. Kasi po group 1. Okay, group 1 kasi, no? Okay, thank you. Okay, iba po, go ahead. Go ahead po. Nag-gets po ba ng iba? Then, ang pinaka-first step kasi talaga niyan, kunyari, biglang naglabas ka ng verb or may nakita kang isang verb talaga, pinaka-unang step talaga, determine mo. And then, pinag-aralan naman natin last time, then may notes din kayo dyan, kung nagsulat kayo last time, kung paano tayo mag-determine ng mga groupings ng verb, yung group 1, group 2, and group 3 natin. Pero kung wala kayong naisulat, syempre, wala kayong babalikan na notes, no? Sa groupings ng verb. Kasi yung pinaka-unang step eh. Kung hindi natin alam ng groupings, kung anong group ng verb yan, syempre, wala, hindi natin kaya sagutan yan, syempre. Kasi doon pa lang sa first step, hindi na natin alam eh. Ganun po yung mangyayari dyan. Pero kung alam natin kung anong group yan, group 1, group 2, or group 3, then by that, madali na natin mapaprocess siya, no? Yung ma-conjugate yung baga. Okay. Kasi kung group 1 lang, omit mo lang yung mas eh. Then get the verb stem. Then yung I sounds niya, no, sa dulo, turn mo into U sounds. Then sa group 2 naman natin, no, anong gagawin natin sa group 2? Okay, sulat nga natin. Omit natin yung mas, no? Get the verb stem, no? And turn I sounds into U sound. Okay, ito yung group 1 natin, no? Then, yung group 2 natin, madali lang, no? Omit, mas, then, add. Okay, sa group 3 naman natin, omit natin, ay wait lang, dito eh. Omit, si mas. Kahit pa sample po tayo. Then, add, siya. Omit,
Umichimasu din. Ah, ah, okay, yan lang pwede. Ito, tas lagyan lang natin yung title ng dictionary po. Okay, sino po mag-sample? Go ahead po. Yung mga tinawag ko sa voice natin. Sir Marvin. Mapagsagot ba? Yung iba po. Nagets po ba yung topic natin? Yes, Sensei. Okay. Sample ako Tapos- group 3, Sensei. Okay, go ahead po sa group 2. Benkyo shimasu. Okay. Benkyo shi. Tapos benkyo suru. Okay. Bale, ano na yun, sir? Tama po ba? Omit na natin lahat yun. Huwag ka na magtitira ng shi doon, sir. Tanggalin mo na lahat. Doon sa Oo, Benkyo tanggalin na lahat. Benkyo na lang matitira din. Yun nga. Yung, Then, benkyo suru. then add mo yung suru, no? Sa akin ba yung ano? Yung putol-putol? Thank you, Sir JP. Sa akin ba yung putol-putol? Ayun po. Thank you. Baka po saan sa? Sige. Thank you, Sir JP. Hindi, baka sa akin kasi. Taas naman. Okay na po ba tayo doon? Proceed na po ba tayo? Hello? Proceed na po ba tayo? Yes po. Okay na. Okay, proceed na tayo. Okay. Okay, ngayon, ang mangyayari sa atin is another topic about po dyan sa dictionary form natin, no? Pero madali lang naman 'to kasunod na topic, okay? Okay, like I said po, no, may tinatawag tayong plain form, may tinatawag tayong polite form, no? Ano po ba yung mga yan? Okay. However, the use this form is no means restricted to listing in dictionary. Okay, hindi laging ano, no? Hindi laging sa dictionary lang siya ginagamit or yun lang yung gamit niya pag mag-search lang tayo sa dictionary, no? Okay, this form is basically equivalent, no? Kaparehas siya ng mass form. Yung kunyari tabemas natin, present passive kumbaga, no? Present passive. Form in meaning but differs in their usage. Pero iba yung magkaiba sila ng pinapag pina, pinagagamitan, no? Okay. Mass or mass form, no? Or yung present passive natin na mass form is polite form. Okay. Like sabi ko nga po kanina, polite form siya, no? Kung hindi natin makakilala yung kausap natin, syempre, magma-mass form tayo. And then is used when speaking with superior, senior, or stranger. Yan, mga ganyan, no? Kung hindi pa natin alam yung mga tinatawag na keigo or respectful verbs, no? Kasi pag mga superior, respectful verbs lang ginagamit natin dyan. Pero wala nang problema kahit gumamit ka ng mass form, no? Okay. On the other hand, the dictionary form, no, is plain form and basically used when speaking casually with a friend, okay? Subordinate or someone. Like I said po, no, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw sa mga kaibigan natin, no, kanina po. Okay, no? Okay, ito yung pagkakaiba-iba nila, no? Okay, try nga po natin basahin. Kahit po. Ito po, isang buo po. Okay guys, si Sir JP na lang. Sige, tatawag na lang ako isa. Guys, Sir JP. Kaya ba? Try ko, sir. Try ko, Sensei ba? Kaya yan, Sensei. Ashita. Okay. Ashita. Mm.
te, hindi ko Tomo? pa kabisado. Te, Tomo? tomodashi, tomodashi, tomodashi wa, Tomodachi wa? Okay. tomodachi wa, tapos, ano ang basa dyan, Sensei? Ji. Shin, Ji. i, Ji. ji, Ji. jinku, Ginko? Okay. ginko, ginkoku, ginko he, ginko he, iku, Ikimasu. ikimasu. Ikimasu no. Ano nga ba, Okay. ikimasu. Then, sa baba? Ashita, ashita, ano nga ba yun? Tomo? Tomodashima, Tomodachi wa? tomodachi wa, jinku, iku. Okay na, okay na. Okay. Ashita, tomodachi wa ginko he iku. Okay, ito, last na Ginko tayo. he. Okay, tag-tatlo lang siguro. Sabayan niyo si sir kahit wala kayong audio. Go ahead. ano nga, May bang? maibang, tapos, watashi wa, ano nga sir, watashi wa nga po yun. Watashi wa, Watashi wa Yuji Hangoro. sinimbiri, simos, Jujihang. jujihan, Yuji. rera, Jujihang. simas. Goro? Mas. Shortcut sir. Parang daya mo Okay, practice pa tayo sir. Pagpasa ka sa akin ng Hiragana Katakana sir Aba. Okay. Yata nagpapasa yung Hiragana Katakana sir. Okay, tayo nga natin si Ma'am Zenny. Ma'am Zenny, makapag-open mic po ba? Hello po. May Hello, ma'am. nainip yata. May ba yung background po? Di po ma'am, okay lang po. Okay, dito na tayo sa pang-apat na ma'am. May, malaki. Dito nga May kasi sa bang? phone ko, dito makita si Jan. Wait lang, sir. Sensei, dito sa phone. Pag naka-cellphone, i-landscape nyo ma'am. Para lumakalaki konti. So, ang apat, 1, 2, 3. May bang, watashi wa, juji hangoro, ano ba yun? Ne po Ne- yan ma'am. Neru. Okay. Okay, next natin. May hanchi. Mainichi. Ay, Mainichi. Mainichi. Joseph. Yes, Josefu. Josefu sa? Joseph Sangwa. Shigoto. Shimasu. Okay. Mainichi, Joseph Sangwa, Shigoto o Mas. Sugo po ma'am, sugo. Okay. Asan yun? Ito sa last na. Okay, sa last na. Okay, thank you ma'am. Practice po tayo ma'am. Nakakabasa naman tayo Yes. kaso putol-putol pa no. More practice po ma'am no. Okay. Okay, makikita natin dito, meron tayong tinatawag dito sa right side natin na
polite form and plain form na tinatawag. Like I said nga po, yung polite form ginagamit yan sa mga boss natin, sa mga hindi natin kakilala, sa mga mas matataas sa atin, ganon. Then yung plain form, eto yung dictionary form yan na tinatawag natin ngayon, ginagamit yan sa mga close friends natin, mga kaibigan, katrabaho, ganyan na ka-close natin, no, or sanggang dikit yung baga, no. Doon ginagamit tong plain form na to. Then doon lang ba sensei? Syempre hindi. Like sa N4 or sa mga last topic natin sa N5, magagamit natin nga sa mga grammar pattern. Then kahapon, I think pinakita ko, tama ba? Kung saan ginagamit? I think tama. I think si Ma'am Angel ata nagtanong. Tama na Ma'am Angel, pinakita ko saan ginagamit sa pattern. Kahapon, bago tayo magandang ng klase. Sino ba yung nagtanong? May nagtanong, si Ma'am Angel ata yun. Okay yun, no? Ginagamit din niya sa mga pattern natin. Lalo-lalo na sa N4 po natin. Gamit na gamit po itong mga plain form natin na tinatawag, no? Okay, by that, no, meron na tayong isa, no, na conjugations or conjugation na about po sa plain form. This is madami ba yan? Basically, ilan ba yung mass form natin? Ilan po yung mass form natin? Ilan po sila? Apat, no? Apat yung mass form natin, no? Okay. Ngayon, yung apat na yon, meron din siyang apat na katumbas sa plain form. Then, eto, yung una natin, bali, eto yan. Ito yung tinatawag na plain form. Then, kumbaga, ito yung mass form, ito yung masen, ito yung mashta, ito yung masendesta. Pero andito pa lang tayo sa unang conjugation pa lang. Then, pag-aaralan din natin yan later. Etong apat na conjugation na yan. Pero this time, ang meron pa lang tayo na katumbas ng is yung mass form pa lang, yung present positive pa lang meron tayo. Then, ang tawag doon is yung pinag-aralan nga natin na dictionary form po, no? Okay, yung pa lang meron tayo. Then next ata, siguro mga lesson 8 natin, ito, nine form, then lesson 9, ito, topper naman, then ito naman. Yun, sunod-sunod lang din naman pag-aaralan natin itong mga conjugations, no? Kaya dapat masanay na tayo. Then, sensei, ano ba yan? Gamit na gamit mo sa Nihongo yan? Yes, lalong-lalo na po sa N4, no? Gamit na gamit po yung mga plain form po, no? Okay. Then, yun nga po, by that, meron na tayong isa na natutunan about sa conjugation. Bali, dalawa na pala sila. Isang yung polite form natin na mass form. Then, eto naman, tawag dito naman plain form or tinatawag nating dictionary form po or other ano bang ibang tawag dito? Yun nga, ruverb. Isa ruverb or jishu case. Ano yung kung naman, no? Okay. Okay, doon natatapos yung ano natin, no? Yung lesson 5 natin na topic sa sa N5 po, no? Then proceed na tayo sa sa ano natin? Sa may lesson 6 po. Okay. Okay, sino magbabasa? Sino gusto mag-try? Si Ma'am Angel yung isa. Sino pa gusto mag-try? Sa boys natin, sino magta-try? Nawala si Sir Jose. Sino pa gusto mag-try sa girls? Ito, yung mga guest user natin, sino pangalan nila? Hindi ko pala alam pangalan nila. Sabi ko po sa'yo, lagyan yung mukha para matandaan ko or kahit emoji lang. Tatlo po kasi kayo eh, mahirap tandaan eh. Oh. Pare-pares kayo walang pangalan. Okay, sino po magta-try sa inyo? Ito po sa mga walang pangalan po. Gusto mag-try. Magbasa po. Practice po tayo. Pronunciation. Okay, si Ma'am Reyes, baka gusto mag-try. Kaya ba, ma'am? Apat pala kayong walang pangalan, no? Okay, si Ma'am Mercedes, makapag-try ba, Ma'am Mercedes? Next na lang po ako, sensei. Di ko po masyadong kabisa. Okay, sige po. Sige po. Try po natin magpasa sa akin ng assignment mo. Si Sir JP sa si Ma'am Mercedes, magpasa po kayo sa akin ng assignment. Yes, sensei. Sir Marvin po? Sir Marvin, nasa trabaho pa ata. Okay, sino po magtatry? Go ahead po. Ito po sa mga sa may ito. Ano po, wala kasi kayong pangalan, kaya di kami matawag eh.
Ito po, sa mga ano natin, nasa baba. Ano po ba mga name niyo? Ma'am Zenny, anong name ng pinsan mo, ma'am? Sino si Ma'am Zenny? Ikaw di ba yung may pinsan? Ma'am? Hindi po. Sino ba yung pinsan? Hindi. Akala ko ikaw yung may pinsan. Meron dito magpinsan Hindi. Sino ba yun? Thank you, ma'am. Ito yung wala atang pangalan, pakisata sila magpinsan. Sino ba yun? Kamay po na Hazel Sensei. Sino yun? Si Hazel. Nasaan yun, ma'am? Si Hazel. Tawagin natin. Sagipin mo yung pinsan mo, ma'am. Sino si Ma'am Hazel? Nasaan si ma'am? Open mic tayo, ma'am. Kung saan mag-try. Isa pala yung Mercedes. Kala ko yung Zenny. Okay, wala ba? Wala ba magta-try? Okay, kami na lang ni Ma'am Angel magtry. Okay, sige. Start tayo dito sa taas lang. Ako si Jan. Ikaw si Sato-san, no? Then, ako ulit si Jan. Okay. Okay, mag-start ako na. Okay na po ba, ma'am? Sige po. Okay. Ohayo gozaimasu. Okay. Ohayo. Hayai desu ne. Hayai desu ne. Yan na. Hayai desu Hayai ne. desu ne. Okay. Kyoshitsu ni ikimasu. Kyujitsu de. Kyoshitsu Nai de. o. Kyoshitsu de. Nai o shimasu ka? 何をしますか教室で何をしますか教室に行きます。Then, replay po Asa ulit na po ba? natin. Ulit. Inulit ko ma'am para ma-pronounce yung ayos. Okay, go ahead po. Dito na po ba sa baba? Sige ako muna. Parang nalito ako. 教室に行きます。 Kyoshitsu de. Nani o shimasu ka? Okay, 何をしますか Okay, 日本語の CD を聞きます。Okay, no? Makikinig ng, ano ba, Japanese CD, parang ganun. Okay, dito start ako. Si Josepo-san, ikaw naman si Tanaka-san po, no? Okay, konnichiwa. Konnichiwa, Giuseppe-san wa doyobi ni nani o shimasu ka? Sakit pala yung mahaba. Okay. Gosen wa, okay, 図書館で勉強します。午後は友達と SMA 行きます。そして新しいノートと鉛筆を買います。Okay, nakita nyo dito yung particle to natin na pinag-aralan natin last time sa mga noun po natin. Then, ang ano niya is yung kaimas po. Then, to, then pinakalas natin sa object is particle o. Then, last natin, go ahead po. So desu ka? Yun, so desu ka. Okay, thank you, ma'am. Yun lang naman yun. Takot kayo. Yun lang naman ang babasahin, no? Practice po yan, ma'am. Practice yan. Ang haba kasi sensei. Ayun nga more practice, syempre, lalo kang matututo. Kung hindi mo ipa-practice, hindi ka matututo, syempre. Okay, proceed tayo, no? Ito yung kanina natin, no? Direct object, no? Action or action verb, no? Okay, sisi, ano ba yung direct object na sinasabi natin? Medyo mahaba tong topic natin about sa direct object natin, no? Okay. Then, basically, direct object is direct object po. Kung ano yung ginagamit natin sa direct object sa mga verbs natin, yan lang po yan. Then, particle o, then action verb. Then later, ano natin yung mga details talaga, no? The particle o, pronounced as o, okay, indicates the direct object of an action, verb or transitive verbs sa tinatawag natin. Then later matututunan natin yung intransitive verbs saka transitive verbs, no? This direct objects refers to a noun directly affected by the action verb, no? Okay, ano ibig sabihin nun? Yung noun is directly affected by the action verb. Ano ibig sabihin nun? Kunyari, sensei, ano-ano yung mga verb natin na may direct object na tinatawag, then particle o ang gagamitin natin. Then like yung tabemas, ano yung kinakain natin? Kunya, word na tabemas, kakain. Ano yung mga kinakain natin usually? Mga pagkain, syempre, mga ringo, ganon. Then pag gumamit naman ako ng nomimas, ano yung direct object niya?
Drinks. Ang mga drinks, okay. Pag sinabi natin yomimasu, ano yung direct object niya? Yomimasu. To read Books yan. ata. To read Yes, yung mga books. okay, books, no? Okay, ano pa ba? Oshimasu. Oshimasu po isa na yan to teach. Then, syempre, ano yung mga pwedeng ituro? Yun, ganun ang direct object niya. Mga Nihongo, ganun. Nihongo, oshimasu. Ganun. Teach mo yung Japanese language, syempre, ganun. Then, yun usually, okay, sa ano naman, kaimasu, to buy. Ano yung direct object natin dyan? Kay Mono. No, kaimono is a verb, ano. Syempre, anything na, no, na nabibili ng pera. Bakit? Pagkain, ganun. Kahit ano. Kabang. Basta kaimasu. Kabang, yung kabang pwede. Then, kutsu, mga ganyan. Tetsu. Yun, mga kahit ano. Mga make-up, gano'n, sa babae yun. Siyempre, kaimasu pa rin, nabibili. Yun pa din yung direct object niya, no? Okay, gano'n lang, no? Hindi naman lahat ng verb is, meron talagang direct object, no? Meron kasi tayong mga directional verb, like ganyan, mga fixed particles natin, yung mga norimas, ganyan. Siyempre, yung mga ganyan, walang direct object yan. Kasi paano mo kakabisaduhin yan? Wala, parang may isip mo lang talaga, meron ba siyang direct object? Like, kunyari, sa pagkain, siyempre may direct object may kinakain ka. Sa pagbabasa, ano ba yung binabasa mo? Pag mga gano'n, yun yung mga direct object na tinatawag natin, no? Or yun yung mga verb na merong direct object po, no? Okay, sample tayo. Basahin nga po natin. Terebiyo mimasu. Okay. Radio wo kikimasu. Tegami wo kakimasu. Shinbun wo yomimasu. Asagohan no tabimasu. Kohi wo nomimasu. Kotsu wo kaimasu. Yasai wo orimasu. Fuku wo kikimasu. Shashin wo torimasu. Okay, ano? Yan yung mga basically, thank you, ma'am. Yung mga basic na mga verb natin na may direct object. Pero like sabi ko nga, napakadami nito. Kasi unang-una niyan, saan ba nahahati yung mga groupings natin? Siyempre, unang-una, sa groupings natin is meron tinatawag na group 1, group 2, and group 3. Then, sa ibang category, nahahati din natin yan. Meron tayong pagdating sa particles sa pagdating sa particles, 30% dyan siguro ng mga verb natin is meron siyang mga fixed particle na tinatawag. Like mga directional verb, mga norimas, ganyan, sukimas, mga ganon. Then yun yung mga tinatawag natin 30%. Then the rest dyan, yung 70%, etong may direct object na lang ang pinaka-particles. Kung ano yung direct object sa kanya. Then, siguro mga 40% dyan. Yung another 30%, walang direct object na verb. Ganun po ang nangyayari, no? Okay. Then yun nga po, binasa ni Ma'am kanina, ito yung mga pwede natin, no? Okay, makikita naman po natin dito, no, yung mga direct object nila. Ito, syempre, ano yung pinapanood mo? TV, di ba? Ano yung pinapakinggan mo? Radio. Then, ano yung sinusulat mo? Letter. Mga ganun po, no, kung ano yung related dito, no? Yung directly, no, affected dun sa verb natin. Ano ba yung naapektuhan nitong kakimas? Syempre, yun dito, yung sa pagsusulat po, no? Okay, then yung yomimas naman, ano yung kalimitang binabasa? Shimbun, newspaper, mga libro, mga ganyan, mga notes, anything, no, na nababasa mo, then direct object yun, no? Then sa tabi mas naman, kahit ano naman kinakain, di ba? Then ayun, direct object, asagohan, lunch, dinner, ganon, mga pagkain, pan, ganon, orange, kahit ano, pwede po. Then yung sa nomimas naman natin, anong direct object natin para sa nomimas? Ayan, mga juice, coffee, mga ganon. Then yung sa kaimas naman natin, no? Ayan, ano ba yung mga nabibili ng pera? Siyempre yung mga kutsu, kesyo ata yung ano, mga make-up, no, mga ganon. Kahit ano, then damit, yung ganyan. Okay. Buku, okay. Then ito naman, urimas naman, ano yung mga binibenta? Parang same din yan dito sa sa kaimas, no? Kasi pag may binibenta, may bibili, di ba? Okay. And then yung mga yasay, ganun, binibenta yung yasay. Then ito naman, kimas naman, ano yung mga sinusuot natin? Siyempre, damit, sapatos, ganyan. Then, torimas naman, no?
is to get naman niya, no, to take a picture po. Yan yung mga basic ano natin, basic verb natin na may direct object po, no. Pero like I said po, hindi lang yan 10 na yan. Madami siya, no. Depende na lang kung ano yung gagamitin natin ng or gagamitin na verb po, no. Okay. The interrogative nanyo, okay. The interrogative nanyo on the word o is used to ask what is direct object of the action. Sisi, paano yan sinasabi mo na yan? Kunyari, tatanungin mo yung isang tao kung anong ininom niya. Nanyo, nomimas ka? Like, kunya, anong binili niya? Nanyo, kaimas ka? Nanyo, ukimas ka? Kung anong binenta? Nanyo, kimas ka? Okay, kung ano yung suot. Then, nanyo, torimas ka? Kung anong take niya. Then, nanyo, mimas ka? Ano yung pinapanood niya? Then yun, ganun lang siya, no? Tuloy-tuloy mo lang yan. Then yun yung interrogative niya. Nanyo, kung gusto mo magtanong, no? Okay. Kesa, nanyo, tabemashita ka? Okay, tinatanong, nung kaninang umaga, anong kinain mo? Kasi naka-past form na tayo eh. Naka-mashita na tayo. Then particle ka for interrogative po, no? Kesa, tamago o tabemashita. Okay, no? Sinagot niya, no? Inumit niya lang yung nani dito, then natira pa din yung particle o natin para dito sa direct object ng verb natin. Then pinalitan niya ng tamago. Yung kaninang umaga, kumain ako ng itlog, no? Okay, then pag negative naman, parang same din to sa ano, yung sa nung nakaraan yung dokomo, dokonimo, dokodemo, yung mga ganyan. Then negative yung verb na mangyayari. Same thing dyan. When there is no object affected by the action, kunyari, tanong, nani o tabemashita ka? Then pwede mong isagot yung nani mo, tabemasen deshita. Okay, no? Wala akong kinain na kahit ano. Yun, no? When there is no object affected by the action, nanimo is used to followed by negative verb, no? Masen. Okay, usually pagka nagnanimo tayo, sasabihin natin na wala kang direct object, no? Na nangyari, then yun nga, ang ini-negative natin yung dulo, masen o kaya masen deshita. Kunyari, ato de, nani o kaimasu ka? Okay. Mamaya daw, no? Ano daw bibili niya? Nani o kaimasu ka? De, pag sinabi mo, wala akong bibilin. Then eto, syempre, ato de, nani mo kaimasen. Naka-negative form. Ibig sabihin nun, mamaya wala akong kahit anong bibili, no? Okay, ganun lang po siya. Okay, proceed tayo, no? Okay. Dito naman, in confirmation. Okay. Question, no? Okay, no? Kino-confirm mo yung question, nani ka? Ganon, nani ka? Okay, is usually used, no? This is usually answerable by yes or no, no? Kunyari, mayasa, nani ka, nomimasu ka? Okay, no? Then, yun nga. Then, hai, gyunyo, nomimasu. Okay. Iye, nani mo, nomimasen. Halos same din siya, no? Pero yun nga, nagko-confirm lang siya ng question. Pero, either dun sa dalawa, wala nang problema kung anong gamitin mo na, na interrogative dyan. Usually, ito lang talaga, ginagamit na talaga, no? Kino-confirm mo kung may nangyari ba talaga or may direct object na nangyari. Then by that, syempre, ang answer mo dyan, uminom ako. Uminom ako ng gatas. Ganun siya sa Tagalog. Oo, uminom ako ng gatas. Then, hindi, wala akong ininom kahit ano. Kasi ang tanong dyan may asa? Every morning. May kinakain ka ba? Parang ganun yan. Kasi ang kaibahan yan dito sa nauna natin, nagtatanong ka Kanya kesa nani o tabemashita ka? Anong kinain mo kaninang umaga? Then pwede nga isagot mo dyan, wala akong kinain kaninang umaga. Pero this time naman kasi nagko-confirm ka Kaya magkaiba po sila, no? Nagko-confirm ka dito, may kinakain ka ba sa umaga? Hindi direct na may kumain ka ba kaninang umaga? Di ba magkaiba yon? Yung kumain ka ba kaninang umaga? Sa anong kinain mo kaninang umaga? Di ba po magkaiba? Yun po yung yun yung po difference nilang dalawa. Pero either dyan wala namang problema, no? Kasi itong isa kasi, answerable by yes or no pa siya bago mo isagot yung direct object mo, no? Kung ano man yung direct object mo, no? Okay. The particle law is used only once in one phrase, no? Okay. To indicate that the action affected two or more objects. The particle to can be used to connect two nouns. Okay. Ito yung kanina, no? Yung kyo, kutsuto, kabang-o, kaimas. Ganun lang gagawin natin. Particle to, particle to, particle to. Then, sa pinakalas natin, isang beses ka lang gagamit ng o para ma-indicate mo na etong mga to na binigay mo is yan yung mga direct object mo. Bawal kang kutsuo, kabang-o, ano pa ba? Tabemono o kaimas. Bawal yung gano'n, no?
to tayo and then direct object particle o. So, pinakalas na noun natin. However, if the action will affect one from list of nouns, the particle ka is used. No? Paano ba yan? Dirugohan ni tempura ka, udong o tabimas. I will eat tempura or udon for a lunch. No? Okay, parang may patanong yan, no? Hindi ka pa sure kung baga, no? Okay. Then, the particle mo can also be used to indicate that the noun will also be affected by the action. Paano naman yan, sensei? Yube, tanakasangwa, biru o, nomimashita. Wine mo, nomimashita. Okay, yan yung mahabang way, no? Mahabang way ng pagsasabi na, last night si Tanaka-sang uminom ng alak, ay ng beer. Then, uminom din siya ng, siya ng wine. Also din yan, no? Okay. Also lang ang meaning yan. Parehas yan ang pinag-aralan natin last time na also din. Namo, no? Okay. These two sentences can be shortened into one sentence using the following pattern. Okay. Ano ba yung following pattern natin para mapaikli natin tong mahaba na to, no? Okay. Then, yube, tanakasangwa, biro mo, wine mo, nomimashita. Okay. Ganun lang siya, no? Pag iano mo, biro mo, wine mo, nomimashita. Okay. Then yun lang naman yung direct object natin, yung topic natin sa direct object po, no? Okay, no? Okay, sample po tayo or any question po, go ahead lang. Go ahead lang po kung sino yung sample. Sensei, itong Okay. last part po na Ano po? yung momo. Pwede Ah, siyang momo. gawin to. Different uses mo kasi ang mangyayari doon, different situation. Like yung makikita natin kanina, no? Meron naman tayong to, 'di ba ganon? Ang nangyari kasi dito, ma'am, yung sa una natin, katulad lang siya last time nung pinag-aralan natin, medyo kung isipin natin, parang medyo with. conflict siya. Oo, yung gano'n, no? Parang medyo conflict siya kung isipin natin. Pero madali lang din siya kasi eto, titignan po natin yung nasa ninto. Eto, di ba, yan, no? Explain natin din pagkakaiba nilang dalawa. The particle O is used only once in one phrase, no? Like sabi nga dito, isang beses lang natin ginagamit yung particle O. Yun yung kaibahan niya dito sa momomo. Kung gagamitin natin tong pattern natin na to, then last ang gamit niya is particle O. Pero either dyan sa dalawang yan, walang problema yan. Ganon. Pero ang nangyayari kasi dito, ma'am, is usually sa past form na nanggagaling to or nangyari na yung action. Then dito naman, usually sa present ginagamit. Pero kunyari, ginamit mo, akyo, kutsumo, kabang mo, kaimas. Walang problema doon, ma'am. Walang problema doon. Parang hindi ko siya nakikita sa conflict kung magkamali ka sa bagay na yun. Pero kung pwede, ganun. Pwede siya. Kasi parang mangyayari po, last night, Mr. Tanaka-san drank both beer with wine. Ganun. Kunyari, yube, tanakasangwa, biru to, wine o, nomimashita. Pwede din yun. Walang problema doon, ma'am. Kung ganun yung mangyari. Then, sabi ko nga sa inyo, either dyan sa dalawang yan, basta tama yung particle natin, walang problema. Pero kung anong nangyari, tanakasangwa, biro o, wine to, nomimas. Ang mangyayari doon, mali na yung sentence natin. Kasi kailangan, once na nag-junbang tayo or na... Dapat po, biro to. Yes, mauuna yung to. Then sa last natin, rules dyan, no? Is used, okay, the particle O is used only in one phrase. Kaya kunyari, naging tatlo yan. Kunyari, jusu tanakasangwa, jusu to, biru to, wine o, nomimas. Pero kung anong nangyari dyan, yung tanakasangwa, jusu o, biru to, wine to, nomimas. Siyempre, mamamali na yung sentence natin. Kasi kailangan, yung particle O natin is nasa last noun natin.
nasa last na direct object po natin. Yun lang medyo diyan. Then kung magigis naman natin tayo, this depends, ito, the particle mo can also indicate the noun will also be affected by the action. Di ba hindi naman siya sinabi na na may pagkakaiba silang dalawa. Tingnan natin, di ba? Ayan. Can be, nakalagay dyan man po, can also be used to indicate that the noun will also be used affected by the action. Kaya either dyan mo sa dalawa, walang problema. Kahit alin ang gamitin mo po dun sa dalawa. Nakuha natin yun, ma'am. Medyo po. Okay, medyo. Basta wag mo na lang guloyin yung sarili mo, ma'am. Kahit alin doon sa dalawa pwede Medyo mong nagugulo. gamitin. Okay. Wag mo na lang ma'am. Kahit alin doon pwede. Sige po. Gawan ko na lang yung pattern. Basta sundin nyo lang yung pattern. Huwag yung bali-baligtad din yung mga verb natin, no? Then kung gusto mo lahat, lagdagan natin ng place. Siyempre, pag place, may place tong action na to, ano mangyayari? Ano particle pag may place? Kung saan kakain? Particle? De. Okay, particle din. O yun, dagdagan natin ng particle din sa unahan. Then lagyan din natin ng time. Then lagyan natin ng ano pa ba? Date, time, or then kung sino yung subject mo sa sentence. Then place of action. Then sinakyan mo. Yan, papahaba mo na yun. May mga particles na kasi tayo dun eh. No? Okay. Okay, gawin po. Sample po tayo. Gets po ba yung topic? Gawin po, sample po tayo. Sensei sample. Gawin po. Sample lang. Watashi wa supa de rengoto banana wo kaimasu. Okay, watashi wa supa de ringo to banana o kaimasu. Tama po ba, ma'am? Tama ba, ma'am? Oh, hi sensei. Okay, ba't particle de yung ginawa mo sa supa? Kasi? Doon nangyayari yung action sa pagbili po ng Okay. ringo and banana. Yung particle wa, ano yung particle wa sa mo nilagay? Dun sa Subject po, subject mo. sa Okay, watashi. subject sa watashi, okay. Yun lang naman, no? Then, o, then, yung verb natin is yung kaimas. Tama ba? Kaimas ang ginamit natin. Kaimas. Then, Opo. yun. Then, yung direct object natin sa ano. Okay, bago yung mag-verb po. Okay, thank you, ma'am. Okay po. Okay, iba po, sample po tayo. Ganun lang, kahit simple lang po, huwag muna natin pahirapan sarili natin. Process lang naman po yan, no? Okay lang mag-basic sa una. Kahit nga itong ginawa ko lang, noun lang kayo, then verb, kung ano yung verb na gusto nyo. Then eto, kung wala pa kayo masyadong mga alam, gamitin nyo nandito sa ano, sa screen, paltan nyo na lang. Eto, to. Paltan nyo na lang yung mga yan. Sensei, try lang po. Okay, kahit pa, Ma'am Zenny. Ma'am Zenny yan, okay. Opo. Hirugohan ni sushi to ramen no tabemas. Okay, sushi to, ramen o, tabimasu. Okay, no? Ramen no Okay. tabemas. Hirugohan ni, okay, pwede. Kung gusto nating specific time, no? Pero kung gusto mo pahabain yung sentence mo, ma'am, or be specific talaga, kasi I think hindi pa specific talaga yung yung hirugohan eh.
Or pwede din naman, bahala na lang kayo 'no. Kunyari Hirogohan no, Nanji ka kung anong time. Pero okey na 'yun kung gusto natin. Depende kasi din talaga sa speaker 'no, kung maglalagay ka pa ng particle ni. Pero usually 'pag mga weeks gano'n, then mga days, month, gano'n, year, hindi na nilalagay ng particle ni 'pag single. Pero like 'yan, ganyan masyado ng kumakay or details na yung parang masyado ng maliit or kunyari siyempre yung go-go, ang kasunod na niyan time na, puwede na 'yan. Puwede na mag-particle ni kahit single lang siya. Parang specific time na din siya kumbaga, tanghalian gano'n. Okey, tama yung kay Ma'am Lucy. Okey, sino po? Understand, sir. Thank you. Sino pa po magsa-sample? Go ahead lang. 'Pag nahihirapan kayong maghanap ng verb, puntahan niyo na lang ano, yung groupings ng verb. Meron naman tayo diyan sa files natin, eh. Then kung ako sa inyo pa-print niyo po gano'n, kung may time din kayong magpa-print, para may copy na kayo once na bubuklatin niyo na lang 'yan. Okey, any question pa po? Go ahead lang. Na-gets na po ba yung topic? Nakuha na po ba? Okey. Okey, proceed na siguro tayo 'no. Okey, next topic natin madali na kasi may idea naman tayo dito, then natalakay na din natin 'to. Parang konting pahapyaw na lang kumbaga magiging ano natin. Okey, ano ba 'yan? Ano ba 'yan sensei, yung sunod natin na topic? Okey, any idea about dito? Ito yung tinatawag nating group tree natin na tinatawag nating irregular verb 'no. Parang ewan ko ba't siningit pa dito 'to, eh. Pero yun nga kasi ano siya, eh, direct object then shimas. Dun 'to sa mga ano, sa mga noun na ginagawa nating verb po 'no. Okey, at kumbaga group tree nga po, ayan. The verb shimas is widely used to convert noun into verb 'no. Ayan, noun into verb 'no or irregular verbs na tinatawag natin. This noun can be any activities or events, yung mga ganyan, party, ah, then yun yung mga sa activities. Then yung mga noun naman basketball, mga ganyan, anything, eh, benkyo, mga ganyan, sentaku paglalaba 'no. Then group T or irregular verbs are made by this pattern. Like sabi ko nga ito, basically ito lang yung group tree na pinag-aralan din natin last time 'no. Okay. Kunyari tomodachi to, okay. Ba't particle to? Ano po yung sinulat natin diyan sa particle to? Ano pong particle to? With, Okay, with 'no or with. Kung sino yung gumawa or kasama mong gumawa ng action, ano ba yung ginawa nilang action? Yung pagpe-play ng basketball. Then sino yung kasama mo? Si Tomodachi. Kung sino yung kasama mo, particle to. Okay, sensei, lagi ba yung may particle to? Kunyari, nagsabi ka pa ng isang pangalan, okay lang, magto-to ka doon, then basketball go shimasu. Parehas lang yan nung nakakaano. Okay. To indicate lang yan kung sino yung kasama mong gumawa nung action na yon, yung pagpe-play ng basketball. Basically 'no, nau-omit yung particle o natin should be omitted if the direct object is mentioned 'no. Paano yan sensei? Kunyari, watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Ngayon kasi eto na yung verb natin, eh, benkyou o shimasu 'di ba? Usually ganyan ang mangyayari. Ngayon ang mangyayari diyan, dahil may direct object tayo kung ano ini-study natin, puwede na nating i-omit 'to. Ang mangyayari yan, watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Kasi hindi na tayo magdadalawa ng direct object diyan. Ang tatanggalin natin yung nasa verb, wag yung nasa direct object natin. Yung sa verb ang tatanggalin natin. Okay. Ayan 'no, sabi dito 'no, basically the particle o should be omitted if the direct object is mentioned or kung merong direct object sa sentence natin,
Then tatanggalin na natin yung particle o sa verb natin, no? Okay, no? Ano yung mga gamit niya, no? Okay. The question, nani o shimasu ka? Okay. Ang tinatanong to kung ano yung ginawa mo. Nani o shimasu ka is widely to ask what subject will do, no? Okay. The verb use is answering can vary depending on the situation. Kung ano man yung ginagawa niya, ganon. Then, yeah, ito yung pagtatanong, nani o shimashita ka? Nani o shimasu ka? Okay, anong ginawa mo? Parang ganon yun. Or anong gagawin mo? Ganon. Basically, yun lang siya pag may tatanong tayo, no? Okay. Then, paano natin sasagutin yan? Kunyari, senshi no doyobi ni nani o shimashita ka? Okay. Then, ano mangyayari doon? Then, senshi no doyobi ni tennis o shimashita. Okay, ba't nakamashita to? Nakashimashita. Ba't nakashimashita po to? Ba't po nakashimashita? Last Saturday pa po. Okay, no. Last Saturday Past pa kasi, tense. tapos din past tense, no? Tama-tama si Minja, no? Okay, last Saturday, then, eto, nakasimasya tayo. Dito tayo magdidiferensya din sa verb natin. Then, eto naman verb natin, nagdidiferensya, nagsusupport siya dito sa date naman natin. Parang support lang yung mga yan, no? Okay, magdidepende yung verb natin kung ano yung nilagay natin na date. Kung kailan. Kung tapos na, syempre nakapasto. Pero kung present, like Ash, tama ganon, syempre nakapresent din to. Then, syempre, ang magiging sagot natin dyan, dahil nakapas yung tanong, syempre, pass din ang sagot. Ganun lang po, no? Senshu no doyobi ni asobimashita. Okay, no? Senshu no doyobi ni koen he ikimashita. Okay, nagpunta daw siyang koen, no? Senshu no doyobi ni nani mo shimasen deshita. Okay, no? Basically, yan lang naman talaga yun, no? Yung pattern natin about dyan sa nani o shimasu ka. Okay, try nga natin kahit konti lang, kahit dalawa lang mag-sample sa inyo. Pero I think alam nyo naman yung pattern na to eh. Kahit dalawa lang po mag-sample sa inyo. Tanong mo lang, kunyari, answerable ba yan, no? Nani o shimasta ka? Or nani o shimasu ka? Ayun lang, mapapasa or mapapresent, ganon. Then, i-answer nyo yung sarili nyo tanong, no? Okay, go ahead po. Ima, nani yo shimasu ka? Okay. Ima, nihongo benkyou shimasu. Okay. Ima, nihongo o, particle o tayo. Then yung benkyo, shimasu. Yun yung tatanggalin Benkyou natin. shimasu. Yan, Opo. okay. Okay, tama. Okay, thank you. Okay, sino pa po? Go ahead lang. Iba po. Nagets po ba? Okay, kunyari, tanungin ko na lang kayo. Okay. Okay, Sir JP, open mic nga po tayo, Sir JP. Yes, sensei. Okay. Kesa, nani o shimashita ka? Kesa, nani o shimashita ka? Kaninang umaga, anong ginawa mo? Ano bang ginawa mo, sir? Naghilamos, sir. Sensei. Ano pa? Gumising. Okay. Kasi pwede din yung naghilamos. Ano ba yung nihong ko ng naghilamos? Araymas yun. Araymas. To wash. Ay, Then, ano yung mukha? Cow. ay, Then, ano yung hinugasan mo? Di ba, mukha? O ano yung lalagay mo sa gitna nila? Cow o? Kau-o. Then, ano yung verb natin?
Simas. Hindi. To wash, di ba? To wash yung verb natin. Tawas. Maghugas, di ba? Okay. Kaya, kesa nani o shimashita ka? Then, verb na to wash nun is yung araw. Or araimas, no? Okay, anong sasagot nyo? Araimas. No, hindi po araimas. Nani o? Ano nga? Kesa nani o shimashita ka? Ig. Ano nga po ulit nga po, sir? Kesa nani o Kesa. shimashita ka? Okay. Ano Ang yung mukha? sasagot. Ano yung mukha? Ano nga yun? Mukha po, sir? mukha. Cow po, cow. Cow. Yes. Then, ano yung direct object natin ng particle? Yung o. Okay. O, then yung verb natin is araimas, no? Okay. Okay, ano gagawin natin? Kesa o nani o shimashita ka? Cow o. Araimas. No? Kay o. Yung face ano po? Yes, space is cow. Kesa nani o shimashita ka? Cow o. Kesa arimas. Okay. Ano yung mali ni sir doon? Sino makakapagbigay na idea? Ano yung mali ni sir? Nalilito ako, sir eh. Sino, hindi maano ni sir eh. Ano yung mali niya? Yung verb po, dapat Yung verb arimas. po ata. Yes, yung verb dapat nakapas, sir. Kasi papansinin nyo yun, sir. Kung ano yung tanong, like kaka-explain ko na po kanina, no? Kung ano yung tanong, magdi-difference tayo din. Nakapas form po, di ba? Tapos na yung action. Kasi kanina pang umaga eh. Yung must kasi, sir, is present po yan. Pwedeng present na mangyayari pa lang or kasalukuyan or mangyayari pa lang. Present or future yan, yung must. Then yung must na natin, past na nangyari. Kaya tapos na po, magkaiba po sila, nangyari at tapos na mangyari. Kaya pag tinanong ko sa'yo, sir, kaysa nani o shimashita ka, anong ginawa mo kaninang umaga? Tapos na or hindi? O gagawin pa lang? Tapos na po. O tapos na, kaya ang sagot mo doon, yung mashita, sir. Kaysa nani o shimashita ka? Yun. Ang sasagot natin? Arimashita. Anong arimas na siya? Hindi, sir. Di ba meron na tayo? Tama naman yung sagot natin, cow o arimas, di ba? Then ano gagawin natin doon? Cow o? Cow o. Arimashita. Aray, A-R-I. A-R-I po, no? Aray. A-R-I. Aray? Aray. Mashita. Ayun, aray mashita. Okay, ganun lang, sir, no? Aray mashita. Cow o aray mashita. Kesa, nani o shimashita ka? Ulit natin? Cow o. Aray. Mashita. Okay, yung cow o aray mashita. Huwag natin kakalimutan yun, sir, ha? Pag pass yung tanong, pass din ang sagot natin. Pag present yung tanong, present din ang sagot natin. Makikita naman natin yung sir by time o kaya sa verb. Kunyari, di ba kaysa tapos na yan kaninang umaga? Then sa verb, kung hindi natin napansin yung verb, dun tayo tumingin sa time. Then kung hindi naman natin napansin, kung walang time naman sa sentence natin, magdi-difference tayo sa verb. Titingnan natin kung naka-mashta, mga ganon, or naka-mas, ganon. Okay po ba, sir? Okay po ba? Yes, sensei. Okay, Noted thank po. you. Apa. Thank you po, thank Okay, you. Thank you. Yung iba po, go ahead po. Okay na po ba? Hello po. Okay na. Okay, ano oras na ba? Okay, 32. Okay, kaya pa naman. Okay, last natin, napag-aralan natin to eh. Okay, yung last natin, yung place of action, no? Particle de. Like, ito yung unang napag-aralan natin na particle de. Then, explain ko naman sa inyo last time to. Then, konting explanation na lang to, no? Okay, the particle de is used to indicate place where the action occurs, no? Kung saan nangyari yung action, particle de. Then, the interrogative doko de. Okay, ito na lang isulat natin sa interrogatives natin. I think wala pa tayo nito eh.
dokode. Ibig sabihin, kunyari, dokode, kaimashita ka? Saan mo binili yan? Ganon. Kaimas kasi is to buy po, no? Dokode kaimashita ka? Okay, saan mo binili yon? Yung kung ano man. Kunyari, kabang-o, dokode kaimashita ka? Okay. Yun yung interrogative doon, no? Dokode. Yung tatanungin mo kung saan nangyari yung verb or yung action verb, no? Okay. Is to ask the place of action. Sulat po natin yan, ha? Sa interrogatives po natin, no? There is a sentence that does not state where the action took place, no? But this is not mean that there is no place of action. It's just omitted if the situation does not require it, no? Pwede din naman mawala ng place of action. Kung okay lang kung hindi mo lagyan sa sentence. Pero like sabi ko nga po, kung gusto nyo i-indicate yung kung saan nangyari yung action, yan, wala pong problema doon, no? Okay. Mainichi dokode hyugo no tabemasu ka? Okay, everyday daw, no? Saan daw siya kumakain ng dokode, no? Saan siya kumakain ng tanghalian, no? Mainichi shokudo de hirugo no tabemasu. Okay, sa shokudo daw siya kumakain ng hirugohan everyday po. Okay, ito konting idea lang tayo dito. Note the difference in usage. Particle he, particle ni, particle de, particle he, particle ni are used for place direction while de is place of action. No, there are also verbs that specially use of a certain particle like okay, ito yung mga particles natin, no? Okay. Okay, ano ibig sabihin niya, Sensei? Pang ang dami mong particle naman na binasa dyan. Okay, sinasabi lang dito, no, na hindi laging particle de ang gagamitin natin sa place, no? Bakit? Kasi yung mga last time na pinag-aralan natin, like kunyari sa ikimas, ganyan, mga directional verb natin, ang particle doon is particle ni po, di ba? Or particle he. Then eto kasi, be specific tayo na particle de is para sa doon nangyari yung action na yon. Nakukuha naman natin yan, no? Last time din naman na-explain ko na sa inyo kung ano yung mga difference ng ganito, di porket place, ganito yung ilalagay natin na particle. Tama po ba? Nagigits nyo naman po yun, di ba? Okay. Then, yun nga, ito yung mga samples, no? Okay. Then, ito, yung pinakauna natin, ito yung mga directional verb na tinatawag. Then, syempre, ayun, no, ginko ikimas, ginko ni ikimas, no? Either daw, walang problema, no? Specific lang talaga yung particle ni na sinasabi mo na pupunta ka ng ginko, no? Okay, ginko de, shigoto o shimasu. Ibig sabihin, no, doon ka nagtatrabaho sa ginko. Ginko de hatarakimasu. Parehas lang yung shigoto shimasu saka hatarakimasu po, no? To work lang po parehas yan. Ito lang, yung shigoto shimasu is ito po yung group 3 to, irregular verb po. Okay, no? Then ito yung normal na verb. Okay. Group 1 po. Okay. Ginko ni sutomemasu. Okay, no? Okay, parehas lang naman din yan, no? Eki ni kasa o wasurimashita. Okay. Eki ni kasa o wasurimashita. Okay. Kung saan mo nakalimutan, yung payong, no? Yung wasurimasu, kung saan mo nakalimutan, particle ni po. Then direct object natin kung ano yung nakalimutan mo. Okay. Sample mga po tayo ng mga particle din natin. Sample po tayo. Try natin si Ma'am Angel. Then, sino pa ba? Yung iba kasi ay sumagot eh. Si Ma'am Angel, si Ma'am Zenny. Then, yung isa, ewan ko sino. Bahala na kayo. Okay, particle de lang. Alam niyo na naman yung particle de. Gawa na lang tayo simpleng sentence then na may particle de. Na may place of action. Okay, bahala na kayo kung anong gawin nyo. O gusto nyo ako magtatanong, then kayo yung sumagot. Ganun na lang. Okay, sige. Go ahead po. Open mic po tayo, Ma'am Angel. Magtatanong na lang ako. Then sasagutin nyo na lang. Kasi alam nyo naman to eh. Hello po. Okay. Magtatanong na lang ako, Ma'am Angel. Para hindi ka na mahirapan mag-isip ng sentence. Okay? Ano ba? Puku o doko de kaimashita ka? Ano po yun? Puku. Ano po? Puku. Puku o doko de kaimashita ka? Ano po? Damit mo. Hindi ko po, hindi pa rin talaga ako simahan sa mga, ano po. Hindi, na-encounter natin kanina, Ma'am. Andito. Ano Andito siya kanina, oh.
Ayun oh, Fuku ayun siya oh, kanina, Fuku Ano okimasu. po? Ayun oh, Fuku. Okay, ang tanong ko, Fuku o doko de kaimashita ka? Saan ka ba nabili ng damit, ma'am? Saan ka nabili ng damit, ma'am? Sa mall? Mall or Okay Zara? yun, lagay mo na do'n. Ano po Ukay-ukay yung siya. ano? Okay, okay, pwede, Ano okay, rin, okay. thrift shop. Okay, thrift shop. Chuo yun, chuo. Okay, chuo. Ano po yung verb na ginamit niyo? Kaimas, ma'am. To buy, di ba? Kay, Saan ka nabili ng damit? Kaimas. Okay. ano ba yung mall? Or thrift Moru. shop? Moru lang siya. Moru lang din Moru? naman. Okay. Morude? Moru de. Ano po yung verb? Kaimash? Kaimas. Kaimas lang. Okay. Kaimas. Okay, puko o moru de kaimas. Okay. Or umitable na din naman yung puko doon, no? Kasi specific na naman siya na tinanong ko din talaga, no? Okay, thank you, Ma'am Angel. Ganun lang siya, no? Okay. Particle day lang din naman. Then yung thrift shop sa Japan madami din 'no, nakakatuwa din yan kasi, mura kung tutuusin din pero yung iba medyo mahal din, like yung mga branded siyempre, pero minsan Ano po nagiging yung half na thrift yung shop price. sa Nihongo? Iba-iba siya ma'am, ng pangalan, like yung mga, Yung mismo. mismong name pero yung kung sasabihin mo na second hand, Chuo yan ma'am, sa Nihongo, may extension ba siya? Chuo. Ano po yung Chu shop? 10, 10 po. Chuo. Kunyari Chuo. merong 10, merong ya. Kunyari, bakery shop. Ano ba yung tinapay? Bekeru. Hindi, tinapay na lang, tinapay. Ay, hindi ko alam po. Pan. O yung pan. Pan. Then tutuksoan mo lang siya ng ya. Panya. O yung gano'n lang, ano pa ba? Kahit kasi 'pag coffee iba, kisaten ng coffee, or coffee shop, gano'n. Pero kisaten talaga sa Nihongo 'yun. Ano pa ba? Sakanaya, kunyari tindahan ng isda, sakanaya, gano'n. Lalagyan mo lang ng ya sa dulo. Parang Pero yung ya po, store sa kanila. Ganyan. yes, store yung okay. Yeah. Then yung 10, store din yun, 10. 10 lang. Kunyari, ano ba? Wala akong maisip kayo ng 10. Ay, kasok sa isip ko, wala akong maisip eh. Ano pa ba yun? Kutsuya. Pwede po yun. Kutsuya. Oh, yun, pwede din. Pwede yung Shoes store. Kutsuya. Ganun talaga ang tawag, ma'am. Pero pagka wala siyang kunyari in general, kumbaga wala siyang, kunyari, like sa atin may mga mga Toby Sport, mga ganon, di ba? May mga shop na parang in general na madami siyang tinda, iba-ibang branded. Then pagka hindi siya kilala, parang walang pangalan yung shop niya, nakalagay lang doon Kutsuya, gano'n. Tindahan ng mga sapatos. Gano'n 'yun. Kutsuya. Chuo. Ano ba 'yun, second hand 'no? Saan tayo lumabas? Second hand. Chuko pala, sorry mali ako. Chuko pala. Chuko. Pero may din 'yan, may nakakataka na din minsan, second hand gano'n. Pero yung mga normal na parang kilala talaga, bawat city meron siya. Then mga 'yan, kung magpupunta kayo ng Japan then gusto niyo mag-trip shop, worth it talaga din kung pupunta kayo 'no, kasi mga branded usually 'yan, eh. Then hindi siya yung katulad sa'tin na parang napagpilian na ng mga seller din kasi binebenta online, mga gano'n. Pero hindi pa ako nakapag-try dito, eh. Pero dati isang hobby namin 'yan ng mga ng mga Pinoy sa Japan 'no, kahit hindi naman Pinoy, 'yun yung mamili sa mga gano'n. Na kahit nga hindi ka mamimili, mag-ikot-ikot ka lang, nakakatuwa na, eh, oh. Bili ka ng mga gamit, kahit anong gamit mo, cellphone, ganyan. Then mga damit, usually damit, sapatos, gano'n. Makakakita ka ng mga hindi pa talaga gamit, then okey na din yung presyo kumbaga. Then yun nga, yes, recycle room meron din, recycle shop, Shoppo. yun. Okay. Ang sikat diyan,
meron din sa US nun eh, pero nag-start sa Japan yon. Sa ano po tawag dito? Yung second hand shop na ano? Mahal po ba thrift shop dyan, dun sa Japan? Hindi naman ma'am, meron siyang tinatawag Kasi na, po, di ba, parang almost brand din na yung mga ano thrift ma'am, shop. kumbaga swertihan siya eh. Kunyari nakita mo brand new, then depende sa store talaga ma'am. Kunyari nakita mo yung book off, mura sa book off. By store, iba-iba din ang presyo nila. Kaya alam namin, kunyari punta kami dito sa isang store na 'to, alam namin na kung budget lang pera mo, hindi ka makakabili ng, um, maayos-ayos dun kasi medyo mahal ang pricing niya, eh. Then meron dito sa isang store na nakakatuwa, gawa ng pagka-birthday mo, yung isang buwan na yun 50% yun. Lahat ng item 50% para sa'yo. Gano'n yung ginagawa namin, kaya pagka ginagawa namin dun, kung sino may birthday nung buwan na yun, Pabili lagi na namin lang. kasama. Pabili. Oo, gano'n, sabay-sabay kami pupunta, gano'n, yung nakakatuwa dun. Kahit yung mga yung mga Adidas, like yung mga partner na mga pants, gano'n, mura lang talaga kung tutuusin, yung mga pan-jogging na mga dry fit, mga ganyan, mura yun po, mura dun. At mga dito nga sa'min ang dami ko, box din ako nagpapadala diyan, eh, 'di sinasabi nga nila, "Mag-ano ka na, magbenta ka na sa Pinas." Hassle nga lang din kasi talaga 'no. Like pero kung magtatagal ka sa Japan, marami din mga nagbi-business na gano'n, na pinapauwi, 'yun. Ano ba yung second hand street na isa? Hmm. Second hand street pala, second hand street, yung pangalan. 'Yun yung isang pinakasikat din, second hand street saka Book Off, 'yun yung dalawa na pinakamalaking parang bawat city or bawat barangay may gano'n, kanto-kanto. Then dati kasi sa Japan 'no, ang ginagawa nila tinatapon na nila. Then ang nangyari ngayon, sa Japan kasi once na nagtapon ka ng gamit 'no, ikaw ang magbabayad. Bibili ka ng sticker sa munisipyo, then yung sticker na yun ididikit mo dun sa basura mo. Pero yung basura dun, sabihin ko sa inyo hindi talaga siya literal na basura, na okey pa kumbaga. Kaya kunyari 'pag may nakalagay diyan na "Gyude Tote Kudasai", ibig sabihin ng Gyude, okey lang na kunin mo. 'Pag may mga paskil na gano'n, like yung mga kalimitan kasi alam niyo kung ba't nila tinatapon, palipat-lipat sila ng mga lugar. Then siyempre hindi sa sobrang hassle. Iniiwan na. Yes, iniiwan na lang, tinatapon na lang sa labas. Sobrang hassle kasi magpadala, napakamahal yung pag-transfer mo ng kaya ang ginagawa nila, imbes na yung pambabayad nila sa pan-transfer, ginamit na kasi nila ng ilang taon yung gamit na yun. Pero masinop sila sa gamit siyempre. Hindi katulad ng iba na sa atin na bahala na gumamit, masinop sila sa gamit. Dahil tatapon na nila yun kaysa magpadala sila ng ilang lapad pa na gagastusin nila pampa-travel nung gamit na yun. Gano'n yung ginagawa nila. Then, yun nga, ang isang hassle pa nun, kaya natuto din sila na magbenta, gawa nga nun, may presyo. Yung kunyari, tatapon mo, babayaran mo. Bibili ka pa ng sticker. Then, yun, ang ginagawa nila, pero kung ikaw mo magbebenta, napakamura. Kunyari, kahit mga branded na damit yan, then ibebenta mo dyan, per kilo. Kaya ang nangyayari doon, parang pinagtatapunan lang talaga nila yung mga strip shop lang talaga, lalo sa damit. Gano'n ang ginagawa doon, kasi by kilo nila binibili. Hindi nila by brand. Walang paalam yan kahit mga Uniqlo, mga ganyan, mga branded, wala, mga Zara, mga ganyan, walang paalam yung thrift shop diyan, kikiluhin lang talaga yan. Then yun, kaya medyo mura din siya talaga siya. Then ang mahirap kasi sa mga malalaking thrift shop sa Japan, marunong sila tumingin. Ng Yung mga, parang alam nila kung ano yung mga mga branded. branded, gano'n, oo. Kaya Mga pagka uso. tinignan mo yung presyo, ang sakit na sa bulsa niya, parang bumili ka na lang din ng bago. Pero yung like yung mga bag, yung mga mahihilig sa bag, mga ganyan. Siyempre pagka yung mga mamahalin na bag, mga kilo, ganyan, iniingatan ng may-ari yan. Then yun, pagka second hand I think mga nasa 60% na lang ang presyo niyan. Sa Tokyo madaming bentahan yan kung magta-travel kayo sa Japan. Pero kahit saang city meron po, napakadami, lalo mga branded. Okay, any question po? Meron po ba? Ay, haba ata nito. Bukas na lang siguro natin 'to. Para sabay din kayo dun sa isang tinuturuan. Parehas lang kayo na natapos. Mahaba din kasi ito, eh. Okay, any question pa po? Go ahead lang. May question po ba tayo?
or explain ko na mabilisan. Then balikan na lang natin bukas. Okay. Okay, explain ko na lang mabilisan, then balikan na lang din natin bukas, no? Okay, like like I said po, no, yung vehicle, particle day ang ginagamit natin. Ano pa yung na-encounter na natin sa sa particle day? Yung ano po, ano yung pa yung particle day natin diyan? Tingnan na po natin sa notes natin, ano po yung mga particle day na na-encounter natin? Place of an action. Okay, yon yung place of action. Then yung last time, meron pa isa. Ano pa yung nasulat pa natin dyan? Indicate what language was Yun, used. no. Okay, yung indicate what language was used, no. Ang mangyayari doon, meron na tayong dalawa, itong language, then meron tayong vehicle. Then ngayon, sabi ko sa inyo, napakadami niyang particle din na yan, no. Okay, bali meron na tayong, I think, nasa 5 na yun kasama yung sa vehicle na na-encounter natin. Then ito, meron tayong tools, equipment, material, ingredients. Yan yung nadagdag na another na 4. Sisi, ano yung mga yan? Kunyari, may verb tayo. Then, sa verb natin, gusto natin i-indicate na yung ginamit natin sa verb na yon na tools, kunyari, paano ba natin gagamitin sa tools? Doyate, tabimas ka. Kunyari, sa pagkain, gusto natin i-indicate na yun yung ginamit natin sa pagkain. Ano ba yung ginagamit natin sa pagkain? Kutsara, tinidor. Then, ano pa yung sa Japan? Chopstick. Okay, ano yung chopsticks sa Nihongo? Hashi? Okay, hashi, no? May hashi din na tuloy, Baka malito kayo doon. Okay. Yun, no? Hashi. Then, hashide, spaghetti o tabemashita. Ganun lang siya, no? Hindi siya vehicle, hindi din siya language. Tools siya. Ibig sabihin nun, yun yung ginamit ko pang pagkain. Ginamit ko pangkain. Tama ba? Ginamit ko pangkain? Yes, yun yung ginamit ko pangkain no, sa tools. Then sa equipment naman, sensei, paano naman ginagawa dyan? Yung sa equipment naman po is, kung ano yung equipment na ginamit mo. Kunyari, saan ba yan? Ano ba yung mga equipment? Ano ba natin ginagamit sa equipment? Ano bang mga pwedeng sentence dyan? Tools na lang, sir. Tools. Hindi, yun na yung tools kanina Pwede yun yung sa yung sa hashi Yun na yung ginamit mo na tools sa sa pagkain. Then ngayon, equipment, iba naman na equipment. Pag sinabi natin equipment, mga machine yan, computers, mga ganyan. Okay, ibig sabihin nun, may tanong ako, doyate shirabemashita ka? Ibig sabihin ng shirabemas is to find, no? Okay, pag sinabi ko, shigoto wa, doyate shirabemashita ka? Okay, sinabi ko, paano niya nahanap yung trabaho? Niya. Then, pwede mo sabihin sa laptop, ganon. Then, pasokon po is na laptop po, no? Pasokon de, tagashimashita. Ibig sabihin nun, yung equipment na yun, yung ginawa mo, ginamit mo para mangyari yung verb po. Okay, paano naman sa materials? Sa materials naman po is, kung ano yung kunyari, sinabi mo, nagluto ka na adobo. Adobo, tsukurimashita. Okay, lalagay mo doon, yasay, ganyan, to ka, then particle de. Kung ano yung mga ingredients, then particle de sa dulo, then adobo, tsukurimashita. Okay, yun sa materials naman, yung sa ingredients kanina, no? Then, sa materials naman is yung, kung ano yung ginamit mong materials. Kunyari, sinabi mo, doya tetsukotte mashita ka. Kunyari, ano bang pwede nating ano ba pwede natin mabuuin na kailangan ng materials?
Meron ba dito yun na materials? Wait lang, titingnan ako idea. Ayun, ito pala meron. No? Isuo, doya tetsukurimashita ka? Okay, no? Isuo, nani de tsukurimashita ka? Pwede din yun. Nani de tsukurimashita ka? Yun yung interrogative doon. Paano mo ginawa yung upuan na yan? Then, ang sagot doon, ki de tsukurimashita or tsukurimashita. Okay, no? Ki de, gawa sa kahoy, no? Okay, no? Ganun lang siya, yung gamit nitong nung apat. Then, bukas naman, babalikan natin to, huwag kayong mag-alala. Binigyan ko lang na kayo ng konting idea, no? Hindi kasi oras natin. Then, kung may question kayo, go ahead lang po. 6 minutes na lang naman din po. Any question po? Meron po ba? May question po ba tayo? Yung mga sinabi ko po kanina na na mag-practice po ng Hiragata Katakana, lesson 6 na po tayo. Opo, sensei. Okay, yung iba, yung hindi mga makasagot po. Try po natin makipag-communicate po. Kasi hindi ko alam kung natututo kayo o hindi eh. Ganun po, no? Okay. Any question po pa? Go ahead lang. May tanong po ba? Oras na ba? 5 minutes pa eh. Sir JP, anong kinuha mo? May N4 ka din bang kinuha? Sino kumuha Ako dito po. ng N4? Meron Ako ka po din? ba? Wala po. Oo. First timer. Hindi, I mean yung kinuha mo sa Shinjuku, sir. 5 po and 4. N4, N5 saka N4 bundle. Opo. Sino pa po kumuha ng N4? Yung bundle. Ako po, sensei. Kasi yung Angel, saka sino isa Ako pa? rin po, sensei. Ano po ang pangalan mo, ma'am? Kimberly po. Kimberly, yung Kimberly pala. Lagyan mo pa picture yung mo, ma'am, profile. Naglagay naman po ako, sensei. Hindi po nakikita. Ano ba yan? Mm. Baka binan ka naman kung ano-ano ata ginagawa mo eh. Wala pa. Nakaupo yung picture sensei, oh. Nakaupo? Ba't wala makita? Yes. Ba't si Sir JP nakikita? Ba't ako hindi? Nakikita mo, Ma'am Angel? Titignan ko. Ito po, tinitignan ko. Wala po. L-I-L-I. Wala yun. Okay, sino to isa? Wala din pangalan. Anong pangalan mo, ma'am? Ito si yung Kimberly. 1117. Ito sa pangalan ni ma'am na isa. Si Ma'am Zenny ba? Kumuha din ng N4? Opo. Okay. Gamba tayo, no? Sayang kasi yung binayad nyo, no? Sayang, di siya po yung effort. 2 weeks na tayo eh. Tama ba? Merkulis na ba ngayon? Opo, Okay 2 na. weeks na 2 po. weeks na, sir. 2 weeks na tayo ngayon, sir. Opo. Sayang yung 2 weeks na, na inattend nyo. Yung oras, ilang oras din yan. 2 araw din halos yan. Kung tutuusin, no? Then yun, effort lang tayo. Makakalahati na tayo eh, no? Gamba tayo minasang, no? Then sayang yung yung in-exert natin na effort, syempre, yung pera din, sayang din naman yung binayad natin kahit isipin na milit. Kaba, sisi. Depende po, ma'am. Kung mapatapat kayo na sa akin ibigay yung schedule, yun, walang problema po, no? Pero, tapos, Mas okay nga po kasi sa iba talagang hindi matutukan isa-isa. ang gawin nyo dyan, ma'am, kunyari, kasi minsan kasi hindi tatapat talaga sa schedule ko eh. Kunyari, ganyan, nangyari natapos agad kayo. Then, susunod na ibigay sa akin, N5 din. Then, yung time na gusto nyo, wala din ako magagawa pag gano'n. Hindi po Sasagot kayo nyo. diretso mag-N4 din. Hindi ma'am, iba-iba yung iba-iba yung estudyante ko. Yung N4 ko, yung mga hindi ko estudyante dati yon. Then gano'n din yung mga estudyante ko dati, gusto din na, na yung mga nag-N5 pa ako. Nag-start ako N5 eh, 2 beses. Tapos after nun pa na N4 na. Kaya lahat ng mga estudyante ko, yung mga sumunod, mga hindi ko nakakilala din talaga. Mga kung kani-kaninong sensei galing.
gano'n. Kaya stress din ako dito na ano, wala, hindi ko alam kung Kasi i-gi-give up po ko yung N4 eh. may sensei din ako naging ang bilis. Ang Yun bilis yun talaga nga, magturo. gusto ko magreklamo nito na ka-close ko pa naman si Sir Orlan, buddy kami niyan eh. Eh, Tapos mahirap meron na naman baka talagang pagalitan din. nagrereklamo na mga Oo. student na Teacher ko mabilis. din, ma'am. Opo. Tapos sabi niya po hayaan lang daw. Mahirap. Ganyan. Mahirap lalo sa N4, ma'am, pagka pumunta na kayo ng N4, napakahirap sabihin ko sa inyo. Eto yung paisi-isi niyo, kaya ang takot ng mga estudyante sa'kin pagka N4 kasi pinu-push ko sila, eh, kasi hindi susunod yung yung Opo, flow mas ng maganda lesson, nga po sa'kin ganun. mahirap. Kaya sabi nila, "Sensei," ang sinasabi nila, "Sensei nung N5 kami isi-isi kami pagdating namin sa'yo parang natatakot kami gawa ng pa-recite ka ng pa-recite gano'n, tanong ka ng tanong ng kung ano-ano, then pagka wala kaming masagot wala, natatamimi na lang kami." Kasi gano'n talaga 'no? Yung ibang sensei naman po parang wala lang silang Basa ng basa. bahala sila, ganyan. Bahala kayo. Mahirap yung gano'n 'no? Kasi, para sa'kin is yun nga, yung effort na ina-exert natin dito 'no, sa pag-aaral sayang din naman kasi. Opo, tsaka sayang Kaya yung nga pera. Oo. Kaya nga suggest ko sa inyo kung unang week pa lang gano'n na alam niyo ng wala sa ano niyo 'di ba, wala kayo sa wish niyo talaga pag-aaral, mag-quit na kayo kasi magsasayang lang din ng oras, eh. Gano'n ang ano ko diyan. Then sabi ko nga sa inyo kung wala din kayong matibay talaga na reason kung ba't kayo nag-aaral ng linggo, wala. Then kanina may panibago ulit akong estudyante, ano naman 'yun, um, 10 to 12 naman ng umaga. Meron akong 8 to 10 tapos meron din akong 10 to 12. Then meron din akong Saturday, Sunday. Kaso ang kinuha ko lang ng Saturday, Sunday ano lang 5 to 8 PM. Yun lang ang pang Saturday, Sunday ko. Dati ang turo ko lang nung 2.5 years ako nagturo dito is ano lang, Saturday, Sunday lang talaga kasi may trabaho ko, eh. Eh, kung Per class po sa inyo ang ah, ang per bayad. class din, oo. Kung kukuha ka ng parang full-time na 8 hours a day, malaki na din suswelduhin mo. Kasi nasa bahay ka lang, wala namang gastos, eh. Ay, sensei, Nasa paano po yes kapag po. yung class po natin parang yung wala na siyang ganong student na nagpa-participate, Walang problema dun, ma'am. uma-attend sa class. Walang problema. Po ba yun? I-stop? No, kahit one on one tayo diyan walang problema. Pero meron po kasi yung kay Sino? Sensei Quincy ba? Anong nangyari, ma'am? Parang 3 times po ata na ang nag-a-attend sa class niya mababa lang sa 6. Yun yung iniiwasan ko, ma'am. Pina-stop po. Yun yung iniiwasan Pwede ko. po Alam niyo kung bakit? maging gano'n po sa'tin Kasi kapag ma'am, bumaba. bayad na naman kasi kayo nun, ma'am. Kaya kunyari, Ang kanya po nangyari, isa pina-stop na lang. ta's pinapa sa sensei, parang Isa na pinakawalan lang? sila sa kanya iba-ibang sensei. Pero isa na lang? Hindi naman. Parang nagiging 3 po, gano'n ang student niya. Mahirap yung pagka gano'n. Pero at least kasi makaano ka diyan, kunyari, kadalasan nangyayari talaga yun, may mga busy talaga, may trabaho. Nagiging 5 gano'n, okey pa yun. Then nakakaranas din ako dati na 'pag may bagyo gano'n. Kaya ang ginagawa ko nun kina-cancel ko na, eh, pagka may mga bagyo or Pero 'pag gano'n naman po bumaba sa'tin, hindi naman po wala naman sa'kin, ma'am, tinutuloy ko yun, ma'am. Walang problema sa'kin kasi bayad na kayo, ma'am, eh. Bayad na din yung oras ko Hindi niyan po, parang Bayad ko na, no? baka oo. may Kasi diskarte ipunta din po nila kami yun, ng mga ma'am. iba-ibang sensei. Stop nga natin yung recording.